So kung alam lang natin, at dito lang natin malalaman ang power ng Holy Rosary sa Ministry of Deliverance and Exorcism. The most Holy Spirit, enter into the empty spaces, left by the Spirit, and feel. Go with your presence, Lord, and protect us. Hindi ka active sa Ministry of Exorcism, yung sinasabi na rosary is weapon, just an abstract. Abstract lang po yun. Dahil wala kang karanasan eh. So, mag-live muna tayo, no? Para ma-share natin yung karanasan natin sa Ministry of Exorcism. In your name. Kahapon po, so maka-inspire po ito na balita dahil month of Rosary po ngayon. At itong rosaryo ko mga kapatid na binigay, ito laging dinadala ko ngayon dahil matibay. Binigay ko sa isang kapatid natin from Turil sa Davao. Ito po, binibless natin at may Benedictine cross. So, ang rosary, may Divine Mercy dito, no? Sacred Heart, nandito yung Sacred Heart, ito ginagamit ko kagabi. Pinopost ko ngayon yung actual, mga excerpt lang sa actual exorcism po. At nandito din si Saint Michael, Saint Michael. And then, si Mama Mary, Miraculous Medal, Benedictine Medal. So, sa bawat rosaryo natin mga kapatid, every time magro-rosaryo tayo, ay nag-contemplate tayo, nag-meditate tayo sa buhay ni Kristo. Ngayon po ay araw ng, anong araw ngayon? Lunes, no? Mystery of, Joyful Mystery. Ano ba yung unang Joyful Mystery mga kapatid? Ang unang misteryo sa kalipay, mauman ang announcement of Gabriel to Mama Mary na maging ina siya. So it is all about Jesus, ang pag-announce sa pagkasilang ni Kristo, di ba? So hindi totoo po yung accusation ng mga mahal natin na kapatid na Marian-centered ang rosary. But it is Christ-centered. The first joyful mystery is the Annunciation of Angel Gabriel to Mama Mary. Sinong isilang? Sinong isisilang? Si Kristo. Pangalawa, anong pangalawa na joyful mystery? The visitation of Mama Mary to her cousin. So, binibisita ni Mama Mary ang kanyang pinsan, si Santa Isabel, na silang naman ni Saint John the Baptist. Siya po ang nag-prepare sa daan para kay Kristo. Si Saint John the Baptist po. At the third joyful mystery is the incarnation, the birth of Jesus Christ. Nakita ninyo, nakafocus talaga. Hindi mo mahiwalay si Mama Mary kay Kristo po. Hindi mo mahiwalay si Mama Mary kay Kristo. Connected talaga sila. At pang-apat,
na joyful mystery. Ano ba yung pang-apat na joyful mystery? Ang pang-apat na joyful mystery is the presentation of Jesus in the temple, no? Kita ninyo? It is the life of Jesus, the very life of our Lord Jesus Christ. When we pray the rosary, we contemplate not only the life of Mama Mary, the life of our Lord Jesus Christ. Hindi totoo yan. Ang rosaryo ay patungkol ni Mama Mary alone. But it is focused. Christ-centered po ang rosaryo. Panglima na joyful mystery. Ano ba yung panglimang joyful mystery? Ang panglima na joyful mystery is the loss and finding of Jesus in the temple. Kita ninyo? Hindi the loss of Mary and finding of Mary in the temple. So the more we pray the rosary, the more we contemplate the very essence of the life of Jesus, the very life of our Lord Jesus Christ. Hindi totoo yon, yung mga chismis na si Maria ay parang Diyos na. Hindi. Dahil, bakit ini-elevate si Mama Mary sa Diyos? Dahil mapakumbaba siya. Sinusunod niya yung kalooban ng Diyos. At yan ang katotohanan, mga kapatid. Nandito na tayo sa lugar at naghihintay lang tayo alas 9. At kahapon po ito, ninagay ko sa katawan ng poses. Sumisigaw, mga kapatid. Grabe. Doble yung sigaw. Yun po ang pagsigaw niya, ipalatandaan po yun na ma-torture yung demonyo. And then, nag-exercise ako at sinabihan ko yung nanay niya, magdasal tayo, nag-pray kami ng rosaryo. While we are praying the rosary, dahan-dahan na po. Nanumbalik na yung kanyang control sa kanyang sarili dahil kunokontrol siya ng demonyo eh. So kung alam lang natin at dito lang natin malalaman ang power ng Holy Rosary sa Ministry of Deliverance and Exorcism. Kung wala kang hindi ka active sa Ministry of Exorcism, yung sinasabi na Rosary is weapon, just an abstract lang po yun dahil wala kang karanasan eh. Kaya nga pinopost natin kahit wala kayong karanasan, sa pamagitan ng karanasan natin sa Ministry of Exorcism, pinopost natin yung mga excerpt of actual video of exorcism dahil para kayong tumas eh. Para kayong tumas. To see is to believe. So, mga excerpt lang, hindi natin pinakita yung mukha ng pasyente, hindi natin pinakita ang buong video to protect the identity of the victim, to protect the identity of the possessed. Yung pinopost ko ngayon bago lang, mga ilang minuto lang, yung pinopost ko, kagabi pa po yun. Kagabi pa po yun. Normal na normal yun. Normal na normal yung babaeng batang yun. Yung babae na bata. Makausap mo. Pero during deliverance, normal na normal because he is walking possessed. Bakit? Tatanong naman kayo, bakit na-possess yung bata? May lola pala siya na occultista. Ano ba yung occultista? Tatawag ng mga diwata, mag-aalay ng mga pagkain sa mga espiritu na nasa kahoy. Yan ang ginagawa ng lola niya. Kaya, na-possess. Yung isa yun sa mga doorways of the evil spirits sa buhay ng babae na ina-exercise natin bago pa lang. Dito sa taas sila? Dito. So, nandun pala yung mga... pero wala pa yung alas 9 daw. Mga 5 minutes before... Nandito kami sa lugar. Mga 5 minutes before 9 na lang siguro kami pupunta. 5 minutes before 9 na lang ta. So, while naghihintay tayo mga kapatid, nandito for blessing of LGU project dito sa Valencia. Galing pa kami sa
Alas 6 nagmisa ako sa parokya. Matapos sa parokya, 7:15 sa monasteryo sa mga Carmelites. At tapos ng misa sa Carmelite, pupunta naman tayo dito sa blessing sa LGU project. Dito lang sa Valencia. Yan po ang maka-inspired na katotohanan. So, sinishare ko lang po dito sa ating live at sa ating Facebook account ang ilang pangyayari dahil nung una nakarinig ako, humili sa mga pari, nakabasa din ako sa mga sinasabi ng mga santo. The rosary is the greatest weapon against the evil spirit. Alam mo, parang kulang eh. Sabi ko, totoo ba yan? Kahit Katoliko na ako. Pero naniniwala naman ako, kahit may doubts. Pero mga kapatid, nung na-active na ako sa deliverance, na-confirm yung mga aral ng simbahan na the greatest weapon of the darkness, the forces of darkness, is the Holy Rosary. Because it is the contemplation of the very life of Jesus Christ. Totoong-totoo talaga. No? Alam nyo, merong common denominators, yung mga demonyo. No? Takot sila ni Kristo, takot sila sa Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At takot din sila sa Ina ng Diyos. Takot sila sa Ina ng Diyos. Sino pa yung kinatatakutan ng mga demonyo? Yung exorcist. Sino pa yung kinatatakutan ng mga demonyo? Yung mga baptized individuals. Sino pa yung kinatatakutan ng mga demonyo? Yung mga pare. Totoo. Dahil they are ordained, they are representative of Christ and persona Christi. Ang mga pari po, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Hindi ako nagbibiro. Hindi din ako nagsisinungaling. At kung malalaman lang natin, may nakita ako na testimonya ni Saint John Merivianney. Nagpakita yung demonyo sa kanya at tinatakot siya ng demonyo. At sabi na, pero si Saint John Merivianney, instead matakot, tinawanan lang niya yung demonyo. No. Sabi ng demonyo, hindi ka ba natatakot sa akin? Sabi ni Saint John Merivianney, ikaw ang dapat matakot sa akin. Dahil I am baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At nawala agad yung demonyo. Bakit nawala yung demonyo? Dahil very clear ni Saint John Merivianney ang kanyang identity. I am the Son of God through the sacrament of baptism. And dahil ako po ay anak ng Diyos, dapat ka na matatakot. Takot ka na sa akin. Kabahan ka na sa akin mga demonyo kahit sino ka pa. Because we are Christian, we are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. At yan po ang katotohanan, mga mahal natin na mga kapatid. At salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars. Ngayong sunod na Sabado, next Saturday, ay mayroon tayong sports and evangelization. Dalawang baryo ang bibisitahin natin. Magkatay tayo ng 3 baboy. Papakainin natin yung mga tao dahil gagastos nga tayo for decoration. Lalong-lalo na gagastos tayo for evangelization. At yung gastos natin is 80,000 po. Dahil ang daming tao, pagkakainin natin yung baboy ay mahal na ngayon. At maraming salamat po sa inyong walang humpay na pagsuporta. At pwede din kayo makatulong sa evangelization through GCash natin. At maraming salamat po. Ginagawa natin ng lahat at hindi namin ito ma-realize without your moral support, spiritual support, and financial support po. At
Salamat sa Diyos, no? Merong mga sharing, ang grabe, ang daming mga nag-share na hindi ko na mabasa lahat, maka-inspire. At go to your priest for the sacrament of healing, or all priests are healers, by the way. Amen? At yung pare, pwede din makadeliverance sila kahit hindi sila exorcist. Okay? By virtue of their baptism, by virtue of their ordination, and then tumatanggap sila ng sacrament of confession, and anointing of this Holy Communion, the body of Christ, mga kapatid. Yan lang sa muna, dahil may 9 minutes pa. Magbabasa lang tayo ng ilang comment. May nagpadala ng may nagpadalang stars sa atin. Nawala. Si Adelina, Sister Adelina, nanood sa atin. Si Brother Camilo Patalinghog, nanood din sa atin. Si Melissa Joy Nante, nanood din sa atin. Si Marilyn Rimeli, nawala. Si Juliet Roquillo at si Puzzle. Salamat Puzzle sa testimony mo. Ang daming na-inspire sa testimonya mo. Patuloy tayo dahil naharas siya ng demonyo, pero ngayon malaki na yung improvement niya. Ang dami, ang laki ng gastos niya sa mga espesyalista dahil yung karamdaman niya ay hindi naman natural. At si Luella Reynes, nanood sa atin. Si Lilia Pavo, si Mercy Alferez, si Mercy Alferez. Salamat sa inyong lahat. May 2 minutes na lang. Si Andrisa Tandog, nanood sa atin. Si Flora Casipong, si Grace Supirales, si Lida Itok, si Taylene Wootton, si Iyay Riambunanza, si Arcili de la Torre, Rich Artajo, si Maria Fe, si Leonila Dabon, at si Luciano Torrente. So hindi ko mababasa yung mga comment ninyo dahil ang daming nagko-comment, mga kapatid. Umabot ating stars ng 320. Salamat po sa nagpapadala ng mga stars. So makapangyarihan talaga ang banal na rosaryo. Mga bata na nakikinig sa akin, bring rosary wherever you go, no? Put in your pocket. Ilagay din sa inyong mga sasakyan. Dito, ilagay niyo dito. Huwag kayong mawala ng mga sacramentals. Dapat meron kayong mga sacramentals na dala-dala sa inyong katawan. Kung wala, may rosaryo. Dito yung rosaryo. Dito na yung cross. Si Kristo po ito. Natutorture yung demonyo sa mga sacramentals po. At pinakita natin yung mga ebidensya sa actual talaga sa deliverance and exorcism natin. So, kita ninyo, dumami talaga yung nakatikay, stay enlightened, because mga tao ngayon hindi maniwala without concrete evidence. So yun, pinakita natin yung mga some excerpt of the actual exorcism natin. Grabe, no? So sana na nakabahagi tayo ng dahil month of rosary ngayon. So hina-highlight natin yung, alam niyo yung pagsuot ko, sinuotan ko yung babae na bata kagabi sa rosaryo, hindi makapakali. Grabe. Kita mo yung takot na tao, sumisigaw na wala sa sarili. Yun ang nangyari sa demonyo. Mawala sila sa sarili nila because of the Holy Rosary. And the Rosary is centered of the life, on the life of Jesus Christ, centered on Jesus Christ, the very life of Jesus Christ. Huwag kayong maniwala sa mga marites, sa mga mirasol, nasasabihin nila ang rosaryo ay nag-focus lamang kay mama ni Mary. Hindi yan totoo, mga kapatid. Amen. Sadong, oras na daw. So punta na kami doon sa Kalahi, no? Dahil oras na, no? Hindi pa ako nakabalik sa kumbento. Dito na yung okay na. Okay. God bless hanggang sa susunod, mga kapatid, na live natin. Kasama natin si Dudong Biboy. Wapo natin na driver, si Kuya Abraham. So nandito na sila, mga kapatid, oh. So ito i-bless natin yung kanal. Kompleto na sila, no? Ito? So ito po i-bless natin yung kanal nila. Bago yung kanal nila, pwede na
mag-uwan. Oh, niyan yung bagong kanal. Oh, niya ito i-bless. Asa mo sila lapit? Ito dito sa Barangay Hall. May i-bless na to, ikan dito. Oh, mga pila ka metros ni. So, nayara. Murag ani magsugod siguro. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of